Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Pakinggan po natin. Kakauwi ko pa lamang ng Pinas noon. Nagbakasyon mula sa ibang bansa. Pagkalipas ng maraming taon. At habang pauwi sa aming probinsya, napadaan kami sa isang sitio na kung saan ay magdaraos ng kapistahan. Kitang-kita ang mga banderitas nakasabit at makikita mo rin ang mga mukha ng mga nakatira. Banaag na banaag ang kanilang tuwa at ang pananabik sa paparating na kapistahan. Hanggang sa napadaan kami sa kanilang plaza na kung saan kadalasan ay naroon din ang basketball court. At tanaw namin ang pagkaabala ng mga taga roon. Nagkukumpuni ng mga dahon ng niyog at inilalagay sa paligid ng basketball court. Mukhang magdaraos dito ng diskuhan. Pag sumapit na ang gabi. At sa isang iglap, ay biglang nabuklat sa aking isipan ang isang pahina ng aking kabataan. Tandang-tanda ko nun. Binata pa lamang ako nun. At may ganyan din sa aming lugar. Tinatawag namin ito na bailehan o diskuhan. Nung panahon ko, ay talaga namang inaabangan yan. Talagang inaabangan namin yan. Kaming lahat. Mga kaibigan ko, mga pinsan ko, at mga kapatid ko, maging mga kapitbahay namin, at mga kabaryo ko. At talagang pinaghahandaan namin ito. Iyon nga lamang ay may kahigpitan ang mga magulang nun. Tandang-tanda ko pa yung tatay ko nun. Napakahigpit ni tatay. At hindi kami pinapapunta. Lalo na kung sa kabilang baryo pa ang bailehan. Ang mga ate ko ay sadyang matitigas ang ulo. Gustong gusto nilang pumunta sapagkat pupunta rin ang kani-kanilang mga nobyo. At dun sila magkikita-kita sa bailehan. 5 kaming magkakapatid. At ako ang pangalawa sa bunso. Pero noong mga panahon na yun, ay binata na ako. Ang pinakabunso namin ay babae. At nung panahon na yun, ay 10 taong gulang pa lamang.
Ang mga kapatid ko lahat ay mga babae at nag-iisang lalaki lamang ako. Ngunit ang mga ate ko ay napakatitigas ng ulo. May isa pang ang pagkakataon na nahuli ang isa kong ate na nagtungo ng bailehan at tumakas. At nang malaman ni tatay, ayun, sinalubong ng buho ni tatay. Kinabukasan nun, ay hindi makalabas si ate sa dami ng pantal sa binti. Pero sa kabila nun, ay hindi natinag ang mga ate ko. May paparating na naman na bailehan. At sa kabilang baryo pa. Walang natinag sa mga ate ko. At lahat sila ay nais dumalo. Ngunit sa pagkakataong ito, ay pati ako ay gusto nilang isama. Ayon kay ate, yung pinakapanganay namin, si Ate Lusing, sinasama ko na para kapag nahuli daw kami, ay lahat daw kami damay-damay. Hindi lamang iisa ang sasalo ng palo. Madami. Kung kaya't hindi raw ganun kasakit ang magiging palo. Noong una, ay nag-aalangan ako. Sapagkat baka malaman ni tatay. Pero dahil sa pagkukumbinsi nila ate, ay tila unti-unti akong naiengganyo. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Sumama ka na, Mulong. Sumama ka sa amin. Bahala ka. Ikaw lang ang maiiwan dito. Isipin mo. Lahat kami pupunta ron. Lahat ng mga kadalagahan dito. Lahat ng mga binata magtutungo ron. Mapag-iiwanan ka. Sambit pa ni Ate Lusing. Kaya nga, Mulong, sumama ka na. Sila Turco sasama. Si Andong sasama din. Si Imo sasama din. Pati si Pepito sasama. Si Kadyo kasama din yun. Dugtong naman ni Ate Karing. Pagkadinig ko nun, ay parang gusto ko nang sumama. Sapagkat ang mga pangalang nabanggit ni ate ay mga pipinsanin namin. At lahat pala sila ay kasama. At mukhang ako lamang talaga ang may iwan. Nako, bahala na. Bahala na kung mahuli ni tatay. Ang mahalaga, makasama din ako. Sambit ko sa aking isipan. Kung kaya't napapayag na ako. Yan sila Andong, sina Pipito, sina Turco, kasama si Pitong na kapatid din nila, ay mga malalapit kong pinsan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ay nag-iisang lalaki lang ako sa amin. Kaya parang kapatid ko na ang mga yan. Kung sasama sila, ay marapat lamang na sumama din ako. Kaya lamang, ay ano ang aking isusuot? Naglalaro sa aking isipan. Sige, Ate Lusing. Sasama na po ako. Kaya nga lamang,
Wala akong isusuot, ate. Nakakaya naman. Wala akong maisusuot. Sambit ko. Ano ka ba, Mulong? Humiram ka kay Igme. Damit lang eh. Pumunta ka kay Igme. Humiram ka. Sambit ni Ate Auring. Auring, yung boses mo, hinaan mo. Baka marinig kayo. Pare-pares tayo hindi makakapunta. Pagpapaalala pa ni Ate Lusing. Dahil dun, ay dali-dali akong nagtungo kay Manong Igme. Isa rin naming pinsan. At batid namin na marami siyang pinaglumaan ng mga damit nung binata pa lamang siya. At maaari akong makahiram. Si Manong Igme ay nag-asawa na nito lamang. At natitiyak namin na marami siyang mga pinaglumaan na damit na hindi na ginagamit pa. Pagkadating ko kina Manong Igme, Manong Igme, Manong Igme, pabulong kong sambit. Manong, makahiram sana ako. Yung isusuot. Pabulong ko pang sambit. Para ba to sa bailehan? Tanong ni Manong Igme. Tumango lamang ako at napangiti. At agad akong pinapasok ni Manong Igme sa kanilang bahay. At pinaharap sa kanyang kabinet. Ito, Mulong. Mamili ka na lamang dyan. Yung mga pinaglumaan ko, andyan dyan lahat. Kasyang-kasya sa'yo yun. Sambit ni Manong Igme. At hindi nga ako nabigo. At napahiram ako ng damit. Mula pantaas hanggang pantalon. Maliban lamang sa sapin sa paa. Ano? Ayos na ba yan sa'yo? Baka kulang pa yan. Meron pa dyan. Kung gusto mo, isukat mo muna. Sambit pa sa akin Manong Igme. At susukatin ko na sana. Nang maya-maya, ay biglang may dumating na mga tao. At hinahanap si Manong Igme. At dahil sa inililihim namin ang pagtungo namin sa bailehan, ay baka mabuko kami kung kaya't nagpaalam na muna ako kay Manong Igme. Manong, maraming salamat. Sa amin ko na lamang susukatin itong mga damit. Salamat ha. Agad akong nagtungo sa likod namin, malapit sa irigasyon, sapagkat tuwang-tuwa ako nang makita ko ang aking isusuot. Gustong gusto ko nang sukatin ang mga ito. Kung eksakto ba sa akin. Unang-una kong sinukat ay yung long sleeves. May disenyo pa ito na stripe. Ito yung pagkabukas pa lamang ng cabinet ni Manong Igme. Ay agad ko itong kinuha. Ito agad ang natipuhan ko. Unang kita pa lamang. Isinuot ko sa aking kanang kamay ang manggas ng long sleeve. At habang isinusuksok ko pa lamang, ay tila nakikita-kita ko na parang sukat na sukat sa akin ang long sleeves nito. Pumaimbulog agad sa aking isipan na parang nasa bailehan na ako at pinagtitinginan ng ibang mga kadalagahan. Napakasarap sa aking pakiramdam. At nang maisukat ko, ay tama. Sapagkat parang hinulma at isinukat talaga ang long sleeves na ito
para sa akin. Sukat na sukat. At ang sunod naman ay ang pantalon na hiniram ko na kulay kaki. At bukod pa riyan, ang laylayan ng pantalon na ito ay malapad. Ayon kay Manong Igme, iyon daw ang tinatawag na bell bottoms. At uso daw yan nung panahon na yun. At yun daw ang sinusuot ng mga taga Maynila. Kungket agad kong isinukat ang pantalon. Pagkasuot ko, ay halos napasuntok pa ako sa hangin sapagkat eksaktong-eksakto ang haba para sa akin. Iyon nga lamang, ay may kaluwagan ang banda sa bewang. Kung sa bagay, ay may kapayatan pa ako ng mga panahon yun. Pero hindi bale. Ang importante, yung haba ay sukat na sukat sa akin. At habang isinusukat, biglang napatigil ako sapagkat maya-maya lamang ay narinig kong mukhang may paparating. Kungket agad kong hinubad ang pantalong sinusukat ko. Akala ko ay sila tatay na ang paparating. Pagkatingin ko ay sila Andong lang pala at kanina pa ako hinahanap. Mulong! Mulong! Ang gara ng suot mo ah. Teka, para sa bailehan ba yan mamaya? Tanong ni Andong sa akin. Oo, Andong, para sa bailehan nga. Hiniram ko kay Manong Igme. Tugon ko. At kitang-kita ko na nanlaki ang mga mata ni Andong nang makita ang suot-suot ko. At maging siya ay nagandahan sa suot kong long sleeves. Doon pa lamang ay natuwa na ako. Gusto ko pa nga sanang ipangharabas ang suot ko. At gusto kong ipagmalaki pa sa iba ka pang mga pinsan at iba pang naroroon sa aming baryo. Kaya nga lamang ay baka malaman agad ni tatay. Kaya hindi po pwede. Mulong, ang gara ng suot mo. Pero hubarin mo muna. Mukhang papunta dito sina Angkol. Baka makita pa yan ni Uncle Eming. Malaman pa na pupunta tayo ng bailehan. Sambit sa akin ni Andong. Agad-agad ko nang hinubad ang long sleeves at agad itinago. At medyo nakaramdam ng pagkakaba. Teka, saan ko nga pala ilalagay ito? Baka makita ni tatay. Tanong ko pa. Ang gawin mo, Mulong, iiwan mo yan sa labas. Iwan mo doon sa may baboyan. At mamayang gabi, doon mo yan isusuot. Pagkalabas natin, bago tayo pumunta ng bailehan, doon ka na magbihis kapag nakatakas na tayo. Iwan mo lang muna sa labas sa kulungan ng baboy para doon ka na magbihis sa labas. Kasi yun din ang gagawin ko para walang makahuli sa atin. Sambit pa ni Andong. At bukod pa riyan, ay sinigurado naming lihim ang aming plano upang hindi malaman nila tatay at nanay ang aming mga plano.
sapagkat siguradong hindi sila papayag. Habang hapunan ng araw na yun, ay tahimik lamang kami nila ate at mga kapatid ko. Pero buo na ang aming planong dadalo sa baylehan sa kabilang baryo. Ngunit habang kumakain, ay nagsalita si tatay. Balita ko, may baylehan sa kabilang baryo ah. Wag na wag kayong pupunta ron ha. Sambit ni tatay. Opo naman tay. Ang layo-layo po nun eh. At isa pa, usap-usapan daw. May mga aswang daw dun. Tugon naman ni Ate Lusing. At sabay sinang-ayunan pa ng iba ko pang mga ate. At parang bagyang natuwa si tatay. At medyo nakampante pa. Nung mga panahon na yun, ay maaga kaming naghahapunan. Kadalasan ay 6:00 pa lamang o bago pa magdilim ay naghahapunan na kami. Nung araw na yun, pagkatapos kumain, ay agad na tumayo si tatay. At ganoon din si nanay. At kami namang magkakapatid ay nagkatinginan at pailalim na napangiti. At habang naglilinis ng aming mga pinagkainan, maya-maya lamang ay dumating naman si Uncle Ruping. At habang nag-uusap ang dalawa sa labas, ay naririnig namin ang kanilang usapan. O Manong Eming, may baylihan mamaya. Sigurado ako, may tatakas dyan sa mga anak mo at tutungo yun sa kabilang baryo. Sambit pa ni Uncle Ruping kay tatay. Biglang nanlaki ang mga mata nila ate nang marinig si Uncle Ruping. Sapagkat kung mahigpit si tatay, ay mas doble higpit niyan ni Uncle Ruping. Oo Manong, talaga pa naman mga anak mo. Mahirap na. Pambubuyo pa ni Uncle Ruping kay tatay. At sa sinabing yun ni Uncle Ruping, ay mukhang mauunsyami pa ang pagpunta namin sa baylehan. Sapagkat imbes na matulog ng maaga si na tatay, ay nagbantay si tatay kasama si Uncle Ruping sa pinto ng aming bahay habang umiinom ng tuba. At si nanay naman ay sa mismong pintuan ng kwarto namin natulog. Para daw wala talagang makatakas. Kinakabahan na ako ng mga sandaling yun. Mukhang hindi matutuloy ang pagtungo namin sa baylehan. Ate, paano na yan? Nalaman pala ni Uncle Ruping. Sambit ko. Kahit kailan talaga. Kontrabida yung uncle mo niyan. Palibasa, matandang binata eh. Walang nagkakagusto kaya ganyan. Tugon naman nila ate. Hindi maaari. Hindi maaari yung sinasabi ni Uncle Ruping. Kailangan makapunta tayo doon. Inaantay kaya ako doon ni Dudong. Sambit pa ni Ate Lusing.
Maya-maya, makakatulog na din yan sila. Sambit pa ng isa kong ate. Kung kaya't ako naman, ang ginawa ko ay ipinagpatuloy ko ang mga hugasin. At pagkatapos, ay humiga kunwari sa kwarto at nagkunwaring matulog. Habang nakikiramdam na baka ay makatulog na sila tatay. Kadalasan ay maaga talaga natutulog yan sila tatay. Pero ngayon, tingin ko'y pasado alas 7 na, ay dinig na dinig ko pa din ang kwentuhan ni na tatay at ni Uncle Ruping. Maya-maya pa, ay naririnig ko na ang paghilik ni nanay. Nakatulog na si nanay. Pero sila tatay ay maingay pa din sa labas. Rinig na rinig ko pa ang kanilang kwentuhan habang nagiinuman ng tuba. Kung kaya't nagtulog-tulugan pa rin ako sa kwarto. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na ginigising na pala ako nila ate. Hindi ko napansin na nakaidlip na rin pala ako. At sila tatay sa labas ay tahimik na rin. Mukhang humihilik na rin sila. At dahan-dahan ay pinapanik na nila ate ang bintana sa likod ng kwarto namin, sapagkat katapat ng bintana na yun ay yung sanga ng punong mangga. Pinanhik agad nila ate ang bintana at sabay sumabit sa may sanga. Nakadaster pa sila ate nun. Ako naman ay nakapambahay pa rin. Sila ate Lusing ay nakadaster pa rin. Pero ayon sa kanya, nasa loob daw nun ay nakasuot na sila ng kanilang isusuot para sa baylihan. Pagkasampa ko ng bintana, ay dahan-dahan pa ako at inaabot ang sanga ng mangga. Kamuntikan pa akong makabitaw sapagkat sa dilim. Sapagkat sa dilim ay halos hindi ko maaninag kung saan ako kakapit. Buti na lamang ay nakakapit agad ako. At agad-agad kong binagtas ang puno ng mangga pababa. At nang mati ako nang nakalabas na ako ng bahay, ay halos pagapang akong nagtungo dun sa may babuyan kung saan ko iniwan ang mga isusuot kong damit. Habang ako'y papunta sa may babuyan, sila ate naman ay nagtungo na sa may palayan. At dun daw nila kami aantayin sapagkat dun yung daan patungo sa kabilang baryo. Nang bagyang makalayo na ako sa amin, ay dali-dali na akong tumakbo. Pagkarating ko sa babuyan, ay naroon na sina Andong at sina Pipito. Ang tagal mo, Mulong. Bungad sa akin ni Andong. Kaya nga, Mulong, bilisan mo magbihis. Sambit pa sa akin ni Turko. Dumating kasi sa Uncle Ruping eh. Akala ko, hindi na kami makakatuloy. Nag-inuman pa sila ni tatay. At ngayon lang nakatulog. Kwento ko pa. At wala nang paligoy-ligoy pa, ay kaagad ko nang isinuot ang mga damit na hiniram ko kay Manong Igme.
Ang ganda talaga ng long sleeve na hiniram ko. May mga stripe pa ito. At yung pantalon na isnot ko, na malapad ang laylayan, ay manghang-mangha sinatur ko nang makita ang suot ko. Yun nga lamang, malawag talaga sa bandang bewang. Pero baliwala lamang yan. Sapagkat humila lamang ako ng baging sa gilid. At yung baging na yun ang ginawa kong sinturon upang hindi mahubo ang pantalon na isusuot ko. At habang nag-aayos, ay nagpaalam na umuwi saglit si Miyong na isa ko pang pinsan at kukuha daw muna ng mantika para daw sa buhok niya. Ilang sandali lamang ay nakaayos na ako. Maayos na ang aking suot at hindi na nalalaglag ang pantalong suot ko. Nang bigla namang nagsalita si Andong. Ang gara ng suot mo talaga, Mulong. Kaya lang, may kulang pa. Maya-maya lamang ay may inilabas si Mulong mula sa kanyang bulsa na isang bagay. At may nakalagay roon na 3 flowers. Tumulong. Nakita mo? Kita mo ba yung buhok ko? Planchadong-planchado, hindi ba? Kamadang-kamada. At sabay labas ng suklay niya mula sa kanyang bewang. At bahagya pa na itong tinapik pa sa kanyang braso. At saka dahan-dahang nagsuklay. At habang nagsusuklay, ay muling nagsalita si Andong. Sigurado ko, nariran din sa bailehan si Nining. At dahil dito, sa buhok, panigurado, makakadigan na ako. Sambit ba ni Andong? Ang iba kong pinsan ay walang pamadang dala. Pero maayos naman at makintab din ang mga buhok. Dahil doon ay tinanong ko, gumamit ka din ba ng pamada? Hindi. Mantika yung ginamit ko. Inihaplas ko sa aking buhok yung mantikang tulog. Tugon naman ni Pipito. Huwag yan ang gamitin mo, Mulong. Itong gamitin mo. Yang 3 flowers. Yang pamada niyan, ilagay mo yan sa iyong buhok para bumagay sa iyong damit. Sambit pa ni Andong. At yun nga ang aking ginawa. At tama si Andong. Planchadong-planchado ang aking buhok. At kada suklay ko ay sumusunod ito sa aking nais. Ayos na ayos. Kamadang-kamada. At maya-maya lamang ay nakabihis na kaming lahat magpipinsan. At lahat kami ay naka-bell bottoms pa. At yung isa kong pinsan, siya lamang ang nakasinturon na gawa sa balat. Yun nga lamang ay medyo mahaba ito. At halos nakadalawang ikot ito sa kanyang bewang. Halika na. Umalis na tayo. Kanina pa tayo inaantay nila ate. Sambit ko. Ngunit bago kami umalis, ang bawat isa sa amin ay may daladalang dahon ng nyug o yung tuyong lukay, sapagkat yan ang magiging sulo namin, sapagkat madilim talaga ang aming lalakaran.
Noong mga panahon na yun, ay wala pang kuryente sa baryo namin. At ayon na rin sa mga pinsan ko, ay medyo may kalayuan ang baylehan na pupuntahan namin. Pero baliwala na sa akin yun. Kahit gaano pa kalayo yan, ay pupuntahan namin yan. Ang gara kaya ng suot ko. Planchado pa ang buhok ko. Kung kaya't sabik na ako na makita ng mga kadalagahan doon. Nagsimula na kaming maglakad. At napansin ko na sa tuwing kada 5 lakad pa lamang namin ay hinihimas-himas agad ni Andong ang kanyang buhok. Hindi ito mapakali sa pag-ayos ng kanyang buhok. Pagkatapos ay gagayahin naman ito ni Pepito. Maglalabas din ng suklay at saka susuklayin ang kanyang buhok habang hati ito sa gitna. Hindi mapakali ang mga pinsan ko sa kanilang pag-ayos sa kanilang mga buhok. Kung kaya't napagaya na rin ako. Kada 5 hakbang ay inaayos ko ang buhok ko kahit may pamada na ito. Hanggang sa narating na namin ang palayan. Subalit pagkarating dun ay tila wala na sina ate. Asa na sina ate? Baka umalis na. Ang kukubad nyo kasi. Sambit ni Andong. Anong ako? Nakaayos na ako kanina pa eh. Baka si Pitong. Ang tagal mag-ayos ng buhok eh. Sambit pa ni Imong. Kaya nga, umuwi pa kasi si Pitong kanina eh. Kaya lalo tayo natagalan. Sambit pa ni Turko. Siyempre naman, sa baylehan tayo pupunta. Kaya kinakailangang maayos ang buhok. Kinakailangang pogi tayo. At natitiyak ko, naroroon si Lydia. Kinakailangang makita niya akong pogi. Tugon pa ni Pipito. Umalis na sila Ate Lusing. Nauna na yun. Ang tagal natin eh. Pero huwag kayong mag-alala. Alam ko papunta sa baylehan. Sambit naman ni Andong. Kung kaya't nagpatuloy na kami sa paglalakad. Todo kami kwentuhan habang naglalakad. At unang sinindihan ng sulong daladala ni Andong. At ang sunod naman na ginamit ayun to yung lukay na daladala ko. Patuloy kami sa paglalakad. Paubos na ang sulong dala ko. Patuloy pa rin kami sa paglalakad. At napansin ko na rin na tila nangamoy usok na ako. At bukod pa dun, pagpunas ko sa ilong ko, ay parang may bahid na ng itim. Panigurado, mula yun sa sulong dala ko. Pero sige lang, ang mahalaga, makarating sa baylehan. 5 kaming magpipinsang lalaki ang magkakasama. At habang naglalakad ay nauubos na ang 4 na sulo na daladala namin. Subalit, wala pa rin kami sa baylehan. Malayo pa ba? Layo pala. Mukhang malayo itong dinaanan mo, Andong. Teka, may alam akong ibang daan. Shortcut to. Sumunod kayo sa akin. Sambit naman ni Kadyo. At nanguna naman si Kadyo sa ibang daan. Kinuha niya ang sulo at lumusot kami sa isang maliit na daanan
na napapaligiran ng mga nagtataasang talahib at mga puno. Tama ka nga, Kadyo. Parang may daanan din dito. Sambit pa ni Andong. At habang naglalakad, biglang tumakbo si Kadyo. Habang daladala ang sulo. At dahil sa dilim, ay napatakbo na rin kami. Sapagkat siya yung may dala ng ilaw. At hinahabol namin si Kadyo. At tumatakbo ito ng mabilis. Nang biglang huminto si Kadyo. At tawa ito ng tawa. Sabi ko na susunod kayo sa akin Tawa ito ng tawa. Sa gitna ng paglalakad namin, ay nakuha pang magbiro ni Kadyo. At ang damit kong maayos kanina, ay nagkaroon na ng mga putik. Langya talaga to si Kadyo na to. At nang makita yun, ay lalong tumawa si Kadyo. At nagkatawanan na kaming mga magpipinsan. Pero habang nagtatawanan, ay parang may napansin akong kakaiba. Sapagkat bukod sa aming magpipinsan, ay parang may naririnig pa akong may iba pang tumatawa. Pero hinayaan ko lamang. Baka guni-guni ko lamang. At nagpatuloy na kami sa paglalakad habang nagkakwentuhan. Subalit, bigla kaming natigilang sabay-sabay sapagkat tumigil na sa pagtawa si Kadyo. Ngunit may naririnig pa din kaming tumatawa. At ang tawa ngayon ay parang nagmumula sa isang matandang babae. At ang tunog nito ay parang palayo ng palayo. Pahina ng pahina. Yung ngiti namin kanina biglang naglaho. At iniumang ni Kadyo ang sulo kung saan namin naririnig ang ingay. At wala kaming nakita. Dahil doon ay napatanong ako. Bakit pahina ng pahina yung tawa? Tanong ko. Ibig sabihin, papalapit. Nang papalapit! Takbo! Sigaw ni Andong. Nagtakbuhan kaming magpipinsan nang biglang napahinto si Kadyo. At sabay-sabay kaming hinarangan. Sapagkat nasa bandang unahan namin ng aming daraanan ay isang parang aso na parang nakatuwad na hindi namin mawari sapagkat kakaibang kanyang ayos. Halos malulun ko ang juicy fruit nang hinunguya ko nang makita yun. At sa kabila nun, ay naririnig ko pa rin ang may hinang tawa. At mas umiigting pa ang mga pagtawa na yun. Dahil doon ay napasigaw na ako. Sa gilid! Dito! Biglang sigaw ni Pipito. At biglang tinalo ni Pitong ang mga talahiban sa gilid. At nagsipagsunuran kaming magpipinsan. Kasunod nun ay bigla na lamang kaming dumausdos. Pababa pala yun. Na parang sa bangin. Nagpagulong-gulong kaming magpipinsan. Nang maya-maya ay narating na namin ng baba
Pagkatapos namin magpasirko-sirko. Pagkahinto namin, ay agad akong napatayo. Agad kong tiningnan kung may galos ba ako o sugat. At mukhang maayos naman ako. Ilang sandali lamang, napatayo na rin si Andong at saka nagsalita. Narinig niyo ba yun? Tanong ni Andong. Bigla na naman akong kinilabutan. Dahil baka yung tawa yung sinasabi ni Andong. At tumahimik kami. Sa pagkakataong ito, ay nawala na yung tumatawang boses. Sa pagkakataong ito, parang may naririnig akong parang tugtugan. Tugtugan, hindi ba? Ibig sabihin, malapit na tayo sa baylehan. Sambit ni Andong. Halika na! Halika na! At bigla kami nagtakbuhan magpipinsan upang makarating na sa sayawan at makalayo sa lugar na yun na parang may kakaibang nilalang. At malapit na nga kami sa baylehan sapagkat nakikita na namin ang mga patay sinding ilaw. At doon ko pa lamang din napansin na panay putik na ang mga damit namin at pantalon. Nanguha pa kami ng mga dahon ng saging para mabawasan at mapunasan ang mga putik namin sa katawan. Pero sa kabila nun, sa kabila ng pagtakbo namin, pagpagulong-gulong namin, ay maayos pa rin ang buhok ni Andong. Sinuklay niya ito ng isang beses pa at planchado muli ang buhok niya. Kung kaya't ginaya ko ito, hiniram ko ang kanyang suklay at bahagya akong pinitik sa aking palad at saka inayos ang aking buhok. Planchadong-planchado muli ang aking buhok. Gawa ng 3 flowers. Baliwala na sa akin na may konting putik-putik ang aking mga damit. Ang mahalaga, nakalayo kami mula sa hinihinala naming aswang. At nakarating kami ng baylehan. Nang makita na namin ang dami ng tao, ang sayawan, ang saya ng tugtog, ay biglang naglaho na sa isip namin yung takot kanina. Oh, bakit ngayon lang kayo? Biglang sambit sa amin nila ate pagkakita sa amin. Kanina pa kami andito. Dito namin kayo inaantay. Kanina pa kami andirito. Sambit pa ni ate. Ate, si Andong tsaka si Kadyo kung san kami dinaan Tapos hinabol pa kami ng aswang. Sambit pa ni Turko. At muli kami nagkatawanan. Pero sa kabila nun, kahit nagpagulong-gulong kami, kahit panay putik ang damit ko, tuloy pa rin ang sayawan. At iyon ang mahalaga. Pero nung gabing yun, ay nagpaumaga kaming magpipinsan. Pati sila ate, sapagkat baka nag-aabang pa sa amin yung aswang na nakita namin dun sa dinaanan namin. At sinigurado naming pabukang liwayway na nang umuwi kami.
At pagka-uwi, ay nakaabang sa amin si tatay. May daladalang pamalo. Pero sa kabila nun, ay masaya pa rin kami at nakangiti. Nakauwi kami ligtas. At ang mahalaga, nakadalo kami ng sayawan. Kahit sa kabilang baryo pa, ang Baylehan. Kahit pa hindi kami pinayagan ni na tatay at nanay. Kahit may aswang pa sa aming daraanan, ay hindi kami napigilan ng mga ito. Basta't makarating lamang sa Baylehan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout yung mga taga-Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Lito Estoque. Boss, shoutout po. Diyan po sa may Tagig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Acelar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po.
Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.